Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po ay July 27. Aking talagang tinignan yung petsa, no? Uy, nako, napaka-interesting po ating pag-uusapan ngayon po gabi ito mga kaibigan tungkol po sa Akashic Records. Ano ho ba ito? Ito ba'y katulad ba ito ng ano? Kapare ba ito ng Book of Life? Ano ha? Ito ba'y nakikita ba rito ang maaring mangyari sa ating buhay, sa buhay natin dito sa Pilipinas, buhay sa buong planetang ito, ha? Planetang Earth, ano ha? Uy, marami tayong mga bisita ngayong gabing ito mga kaibigan, mga eksperto ho sa larangan po ng metaphysical and of course spirituality. And tonight ay ating nga pong himayin ang tungkol po sa Akashic Records. Ating tawagan na po ating mga bisita. Siyempre, meron tayong, unahin ko muna yung, yung first time sa ating program, ha? Si Ma'am Ma'am Crisela Rai. Ma'am Miss Chris, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Hello, good evening po Sir Ray. Good evening po sa lahat na nandito today. Welcome po, ma'am. I'm so happy makasama kayo. Kumusta na ho kayo, ma'am? What do you do? Ano po ang ginagawa na isang Miss Chris Rai? So, I've been teaching Reiki, Access Bars, and Akashic Record Soul Alchemy for a few years now po. And I'm also reading for my clients one-on-one kung kailangan nila ng support with their energy healing and they want to understand how energy works and paano nila masosolve yung limitations na meron sila with their mindset, with their beliefs. So I also use different modalities such as astrology, tarot, in order to support them in their soul's journey. Yun po yung ginagawa ko for now. Maganda po yan. Ayan na, sa ating mga kababayan, maybe ating mga televiewers, yung ating mga listeners na nakatutok sa ating program, pwede ko kayo makipag-ugnayan sa ating live chat ng DZRH News. DZRH News Television sa Facebook page, maging sa YouTube channel ng DZRH Television. And of course, ngayong gabi ito mga kaibigan, atin ding tawagan ng isa po sa talagang ito po'y isa po sa kanyang expertise tungkol po sa pagbabasa din po ng Akashic Records, si Sir David Montesillo. Sir David, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Welcome. Thank you, sir, Mr. Sibayan. It's good to be here again. And it's great to be here with fellow light workers. I look forward to our discussion and sharing. Thank you so much, sir. Thank you po sa inyong time na ibinigay ngayong gabing ito. And of course, sige na nga, si Ma'am Jo mula sa Russia, baka bigla siyang tumalilis at meron yatang maaring lakad. Dr. Jo, magandang gabi po sa inyo. Kumusta na po kayo? How are you, ma'am? Magandang gabi po sa lahat ng nasa Pilipinas, mga viewers niyo sa buong mundo. Salamat, Ray, at binigyan niyo muli ng pagkakataong matalakay natin ang Akashic Records. Ayan, nasa likod ko po yung graphics or nasa photo ng Akashic Field. Para pala siyang galaxy. Yes po. Ba talaga? Part po ng galaxy natin. Ayan. Internet file natin. Ayan, very Divine Internet natin. Yes, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Jo. Babalikan kita, Dito po sa ating studio, mga kaibigan, meron po tayong dalawang bisita rin po dito. Si Deus Habas. Brother Deus, magandang gabi sa iyo and welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Ayan, magandang gabi din po, Sir Ray, at welcome din po sa lahat ng mga kasama natin sa studio and sa mga nasa ibang bansa, lalo na kay Ma'am Jo na nasa Russia. Ayan, medyo maulan ngayon, hindi ka ba naulanan? Hindi po, kasi nag-grab na lang ako. Tingnan nyo naman ako, yung aking boses, para akong kumanta ng 1,000 kanta. Alright, welcome again, Brother Jay. Kumusta ka na, Brother Jay?
Ito, halos kakagaling lang din po. No? Oo nga, no? Oo. So, isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat at yung magandang ating tatalakayin po ngayon. Ayan. Namaste to everyone. Yes. Namaste sa ating mga kababayan. Kung may mga question po kayo, pwede po kayong mag-post ng mga comments sa live chat ng DZRH sa Facebook, maging sa YouTube channel. Ano po? Sisikabin po nating itanong sa ating mga bisita and masagot ang inyong mga katanungan. Unay muna natin ang bagong salta sa ating program. Ma'am Chris, muli magandang gabi po sa inyo. Based po sa inyong pag-aaral and of course at the same time, matagal na rin po ninyong ginagawa ito, communication with beings sa kabila para ma-access ang Akashic Records. Paano ho natin na-access, ma'am? Meron bang way to do it? Yes. So, with the Gamma meditation, wherein you are raising your frequencies to reach the energies of love, compassion, higher awareness, and consciousness, kailangan natin ng matinding concentration. And we also have to focus on emptying our hearts from the toxic baggages, the emotional toxicities that we may have. Kasi in order for us to access the dimension of the Akashic Records, we have to feel light. So in my practice po, according to what my mentor, si Teacher Teza Zialcita taught us, we have to learn how to forgive ourselves and other people who hurt us. Yes. And we also have to be prepared na kailangan maging open-minded tayo sa kung ano yung marireceive natin without any judgment. And when you are connected with the Masters of Light, the ascended beings, ang tawag namin sa kanila, the gatekeepers. They are the spiritual beings who are, guarding the Akashic Records. The more that we communicate with them, the stronger our relationship with them. They can give us information that we need to know. So, depende rin po kasi sa ating intention. Like, for example, with my clients that I read for, mas nakafocus po talaga ako in knowing what their past lives are, ano yung mga gifts na meron sila before in these parallel lives, para makuha nila ulit, ma-apply nila sa buhay nila ngayon. Kung, halimbawa, ano yung life purpose nila. For example, if they are meant to guide other people, teach other people towards spiritual healing journey, baka meron silang mga past life gifts like being a teacher or being a meditation guru or something like that. And when they are being reminded of that gift, of their soul essence, pwedeng maibalik yun sa kanila. And when we do karmic clearing to release the attachment of the traumas of their souls, they will be able to integrate again those gifts. And by doing so, kaya na nilang gawin yung life purpose nila without all the fear, the guilt, and all the trauma that are preventing them from doing so. So yun po yung sa aking experience na ma-share ko for tonight. Mamaya ay tatanong natin ba pang mga dapat natin malaman kay Ma'am Chris. And of course, isama na rin po natin ngayon about Akashic Records si Sir David Montesilio. Sir David, being an Akashic reader, paano nyo na-discover tong ganitong inyong abilidad or talent? And paano yung nagkaroon ba kayo ng kumbaga agam-agam na nagagawa ko pala to, kasi parang iba kasi yung dating kapag meron kang access sa Akashic Records, parang very spiritual kang tao and you have that ability to access the records from the Akasha. Okay. Well, I've been reading the Akashic Records since 2010. And it's because I met a teacher and I took the workshop and the seminar. And I've been re-auditing ever since. Okay? Ngayon, pag sinabi mo, parang it's a special talent. Yes. For some, it could be. Okay? But para siyang accounting. Okay? If you study accounting, you get good at it,
doon ka magaling, di ba? Alright. Because you take the classes, you review, you practice. Ganun lang. So when I took the class, like with other classmates, I practice. I decided to also practice it and use it in my work. Okay? I use it in helping people get clarity, in making better choices in their lives. Okay. Ganun lang. Okay? So Oo. it can be a talent, I'm sure. There are many ways to access the Akashic records. Miss Krishna actually said something very similar to how we prepare for it. Alright. Okay? And that's how we do it. Yun lang. Mahalaga yung ano, no, Sir David, mahalaga yung talagang totally wala kang pinapasan na matitinding mga baggage sa buhay mo before doing it, no? So, dapat magkakaroon ka muna ng self-cleansing. Tama ho ba yun? Parang ganito yun eh. And correct, I think Miss Krishna can actually validate this. If we're reading for someone, okay, we have to step out of the way. Okay? Kasi in our pathway of reading the Akashic record, at least what I'm used to, is that reading for another, it's a conversation between that person and their Akashic records. It's between them. Yeah, okay. I am just an interpreter. Kumbaga, nagiging cellphone lang ako. Alright. Okay? What you say in the cell phone comes out in the other end. Okay? So, I have to step aside and be that cell phone. Pero, Does it make sense? Sir David, ang tanong ko dito, so meaning, yung magpaparead sa atin ng kanilang Akashic records, totally ba dapat magkaroon siya ng sariling self-cleansing process? Mawala yung kanyang that would help. That mga actually samahan ng helps. loob, di ba? And Miss Krishna actually said a lot. Yes. The way we do it is also with prayers, checking ourselves to see what our biases are, Okay. what our doubts are, lifting them up, okay, and setting them aside, and just being of service. Ganun lang. Ayun. Alright. Yeah. So, Thank you. Ma'am Chris, gusto ko po ninyong dugtungan yung sinabi ni Sir David. Sir David. So tama rin yung sinabi talaga ni Sir, because when we're accessing the Akashic records for other people, we just become channels, this vessel where the information is flowing. So in my sessions, what I do is I connect po with the Ascended Masters to give me guidance. So as a clairvoyant and claircognizant, they share the messages to me through visions and through inner knowing. That is how I sense it. So pagka na-sense ko siya, everything that I receive without judgment, that is what I tell to my clients, and I don't judge whatever comes to me. Kasi when we're accessing the Akashic records, everything po is a surprise. As in, Yes. I will be in a session, hindi ko alam what I will expect. Hindi ko talaga alam like what will show up to me. So para magawa natin yun ng tama, we have to, sabi nga rin ni Sir David, is let everything aside, step aside, and just receive. So, iba-iba din po kasi ng mga gifts ang mga Akashic Records reader. Yung iba, they have the clear hearing, naririnig talaga nila yung voice. Yung iba naman, they feel it in their bodies. So, ayun, iba-iba po tayo talaga. Kayo ma'am, And for- maputol ko lang po kayo ma'am Chris. Kayo po ay clairvoyant. So you can see these masters kapag kinakausap po ninyo these gatekeepers Akashic records. Do you see them? Yes po. They show up in my vision differently. Kasi what we also have to be aware of is that these spiritual beings, they do not have a physical vessel like we do na ito yung itsura ko, ganito yung kulay ng balat ko, ganito yung buhok ko. Sila po, wala silang ganon. They are light beings. They live on a different dimensional frequency of light. So, halimbawa lang, when I access the records and Archangel Michael will show up to me, in my vision, he can look a certain way kasi he will adapt based on my level of consciousness. And pwede po kay Sir David and kay Doc Jo, pwede rin mag-appear si Archangel Michael in a different look, Form. so to speak. So, yes, iba-iba po based on your gifts as well. Ayan. Kung Sir, paano Sir natin David, sila makikita. opo. Kayo po sir, do you hear them? Do you hear these masters? Me? Yes. Sir, talking to me? Yes, yes sir.
I'm more of an energy sensitive or Alright. clair-knowing. So you Okay, you so sense them. Oo. I receive the energy, Mm-mm. I make sense of it, and through intuition, certain things pop into my mind, and Nag-interpret. that's what I just give to the client. Ganun lang. All right. Yeah. Iba-iba nga eh. Sabi ni Miss Krish, iba-iba nga eh. Everyone has their totoo own yan. Ako, I agree with way that. Oo, of tama yun. receiving the message. Oo, kasi magkakaiba ng mga how we receive messages and how we receive this information from the Akashic Records. Ano. Maraming salamat, Ma'am Krish and Sir David. Ano. Ito muna yung aking mga bisita rito sa studio. Ma'am Jo, mamaya meron ako itatanong sa iyo about sa kabuuan naman ng planeta. Yung mga nangyayari sa atin. Pero in the meantime, tanungin ko lang si Brother Deus dito. Brother Deus, you yourself, nagkakaroon ka rin ng pagkakataon na may humingi siya ng tulong and you want them to help. You want to help them, di ba? And anong ginagawa mo? May time ba na talaga ang nakukuha mo na pala information ay galing sa kanila Akashic Records? Yung mic mo, Brother Deus. Sa akin kasi, sir, usually, no, pag ako nag-tarot reading sa client ko, lalo na pag online, I don't open the video. Hindi ako nakikipag-video call. Kasi, imbes na tarot reading ang mangyayari, nagiging psychic reading. Kasi nakikita ko na yung kung ano yung kasi may impression ka na. Nababasa ko yung tao sa kaharap ko. Kaharap ko sila. Kaya sabi ko, hindi talaga ako nakikipag-video call pag nagta-tarot reading ako. Mas gusto ko audio call. Kasi ayaw kong ma-interrupt yung message ng card doon sa client. When you do the tarot card readings, do you believe na kapag nakuha yung information, galing talaga sa Akashic Records din nung taong gustong humingi ng tulong? Depende po. Kasi sa akin kasi, ang definition ko ng Akashic Records, it's a compilation ng mga happenings sa buong universe or galaxy. Yes. Even ako kasi, kumuha ako ng isang aral doon sa Akashic Record, which is until now pinapakinabangan ko. So yun yung isa sa mga na-access ko doon na talagang may gatekeepers, totoo yun, may gatekeepers. And the gatekeepers naman doon is parang matandang lalaki. Yun yung parang itsura ng gatekeepers nun, pero hindi yun basta-basta nagpapapasok unless tama yung sinasabi nila na wala kang baggages na parang parang nag-astral or something ganun no, nagko-connect sa kanila kasi medyo mataas talaga po ang frequency nila. Yun. So nakakasakit ba ng ulo? Siguro pag normal people po, no, kadalasan kasi lalo na yung mga kakilala ko na bukas ang third eye, talagang parang sumasabog ang ulo nila pag once nakikita nila yon or nami-meet nila yung mga higher beings. So, yun yung mga kailangan if ever na magkipag-connect ka, dapat high frequency ka at attune ka sa frequency nila. Kasi kung hindi ka attune sa frequency nila, wala kang makukuha. Walang communication. Baka makuha mo yung sarili mo na interpretasyon. Yes. Kaya nga nung kumuha po ako ng aral sa Ray doon, tiningnan ko kasi yung aral na yun. Alam mo yung napunta siya doon sa mga restriction, doon sa restricted area, yung kinuha kong aral na yon. So talagang nakiusap pa ako para makuha ko yon, kasi sabi ko kailangan ko yan sa journey ko in this lifetime. Ikaw ba personally, nakita mo na ba yung Akashic Records mo? Para sa akin kasi sa Ray, no, based sa aking karanasan, para siyang malawak na library, no? Different po yung yung lugar niyan. Timeline. Oo, different po yung lugar niyan. Merong lugar para sa knowledge, merong lugar para sa mga pangyayari, merong lugar para sa kung ano man yung mga
past or ano man yung mga sa ibang sa ibang universe, ibang planet. Sa ibang buhay mo. Oo, yun yung nandoon lahat po, halos yun. Talaga, ayan na. Very interesting ating pinag-uusapan ngayon. Brother Jay, how about you, Brother Jay? Paano man naman ikaw ba noon pumasok ka sa spirituality, na-try mo rin ba na masilip man lang ang Akashic record mo? Actually, meron kaming mga ceremony sa tinatawag nito is shamanic ceremony. So, sa lahat na nagpa-participant sa mga ceremony nito is nakaka-experience sila ng life review. No, kung saan nakikita nila yung mga past life nila. Yun. So, Akashic record kasi, tama si Master Deus na ito ay library ng ating consciousness. Ang Akashic is consciousness kung tawagin. So, meron din mga practices sa tinatawag natin na past life regression. So, dito nagkakaroon ng parang meditation during the ceremony at doon na-access yung tinatawag natin na energy of Akashic record. Yun. So, yun, meron pong talagang nagagabay doon at yan, bago tayo makapasok doon, ang unang tatanggalin natin is yung fear at kailangan natin magtiwala sa lahat ng papasok dito. Lahat ng gusto, yun. Sandali lang, mayroon tuloy nagtatanong paano daw man nakakapasok doon? Ano ba to? May pintuan ba? Mayroon bang tolda na papasukin? Paano? Actually, mag-tune in yung frequency mo, yung kundalini, kung tawagin yung heart mo at yung consciousness mo. Kung in meditation yun? Yes, in meditation. Kung magtutugma ba siya, kung i-allowed ka ng keeper doon sa Akashic record para makita mo kung ano yung magiging yung past life mo at yung mga dapat mong ayusin dito sa mundong ito, sa present ito. Yun. So, madali din naman natin makita kung ano yung nangyayari sa past natin at sa present. So, halos parehas lang. Ang pinagkaiba lang nito is dito is nakakita na tayo ng mga number sign. Yun. Kumbaga, naka-tune in na tayo. Yun. Ayun. May tatanong ko sa ating mga bisita, paano bang pwede mong pag-aralan yan? Dr. Joe, ma'am, kayo na ho. Kayo na ho tatanungin namin. Sige po. Opo, Dr. Joe. Gusto natin pong... go ahead po. Yung po bang nangyayari sa ating planeta, tung climate change, mga calamities, disasters, mga nangyayaring digmaan, all of this ba nasa Akashic records din ba ito? Mayroon bang Akashic record ng ating planeta or the whole consciousness of humanity? Yes po ang sagot. At bago natin palawakin ang sagot ay alamin natin kung anong ibig sabihin ng Akashic o Akasha. Ito po ay salitang Indiano na inintroduce ni Swami Vivekananda noong 1863 at saka 1902. So ito po ay kasing meaning ng space, ng Reiki field, ng Holy Spirit, ng cosmic field ng Russia. So halos 34 na terms ang umaakma sa salitang Akasha. So, talita nito, naging Akashic. So, yun po ang origin ng pinag-uusapan namin na Akashic file. The next Ibig question, sabihin, Ma'am Jo, sandali lang po. Sige lang, may tuloy nyo lang. Ano yung, ano pa meaning nun, Ma'am Jo? Ibig sabihin po, ito pong kung saan tayo nakatira na ang sabi ng ating mga ancestors ay space na hindi naman talaga space. Dahil ito po ay punong-puno ng signal, ng waves of light na pwede natin matap tulad ng isang radio set o TV set. Kung ano man yung mga information na nagbabibrate dyan, ay ito po ang ating parang file. Kaya ang katanungan po ninyo na meron ba na Akashic file ang planet Earth? Meron po. Kasi kung sino yung gumawa ng planeta, ay nakaukit po yon dyan sa cosmic field, yung files na yon. At yung mga nangyayari ng mga sakuna ay may file po yan dahil mayroon pong nag-upload. Ang original file po natin ay wala dapat na sakuna. Pero na-invento ng mundane mind na kailangan magkanegosyo tayo. So meron pong sakuna. Yung nagkaroon ng disharmony ang mga elemento. Kasi ang talagang program, original program po niyan ay
very intelligent yan. Lahat ng elemento na yan. Hindi dapat nagsosobra ang tubig na bumabaha. Hindi sumosobra yung init na nagkakaroon tayo ng kung mga nasusunog na lugar. Yan po ay may cosmic intelligence. Opo. Kaso, nagkaroon tayo ng concept ng business. Kaya meron po tayong mga sakuna. Nakarecord pa nga po yan sa ating Bible. Kaya sinusundan po yan ng ating planeta. Mukhang Ang susunod na katanungan, sige po. pwede ba itong baguhin? Pwede po nating baguhin. Kaya sa programa po ninyo, maya-maya, magkakaroon po tayo ng session para i-edit natin ang master program na hindi na po tayo nagkakasakna. Go ahead, Ray. Ayun, so pwede pala yun. Pwede palang i-edit. Pwede po. Alisin natin yung mga bad na file. Ano Ayan. Yes po. Ang tanong ho, Ma'am Jo, magkaiba ba itong Akashic Records sa Book of Life? O magkaiba lang ng interpretation o translation? Yung Book of Life po ay part ng Akashic File. Kasi saan ba nakalagay ang Book of Life? Nung tayo pinanganak, ng ating mga magulang, nag-whisper sila ng lang, I love you. So yung thought form ng love na yun po ang ating file. Perfect file po yun ng buhay. Opo. So doon po nagsimula ang ating Book of Life. Na nandoon sa kabuuan ng Cosmic File, ng Akashic File, ng Holy Spirit File, ng Reiki File. Ganun po ang existence. Lumalabas, Ma'am Jo, na sa ating mga kababayan, sa ating mga bisita, based sa aking sariling understanding, nung nagkaroon ng Akashic Records, nagkaroon ng creation of everything sa buong universe, lahat ay perfect. Lahat po perfect. Lahat perfect, walang labis, walang kulang, walang greed, walang ano. Pero dahil sa nagkaroon ng ayaw ko naman sabihin na dahil sa human beings naging imperfect. Tama ho ba 'yun, ma'am? Dahil ba sa hindi lang po sa yung kaisipan nakatira ng dito human, sa atin, pero di po tayong source ng parang infiltration from outside existence na hindi naman natin pinaparatangan. Kung susukatin po natin, gunitain po natin ang ating history na meron talagang nakialam ng ating programa. Hindi lamang po kung kamalayan ng tao sa mundo. Ayun. So, lumalabas, naging biktima rin pala ng tao. Kaya naging imperfect tayo dito, Alright. Nakaingitan, Ray. Ano po? Nakaingitan. Nakaingitan tayo? Nakaingitan po tayo. Talaga? Sino kaya gusto nila ay manirahan sa ating magandang planeta. Na hindi naman natin pinapayagan dahil sa atin ito. Yan ba yung may buntot? Opo. Na parang buhaya ang ulo? Tago sila pang samantala sa kailaliman pero hinihingin natin sa ating great creator na atin itong planeta, hindi kanila. Alright. Alam po ninyo ako, kung mag-handle ako ng ganitong program, tinatawa ko rin. Para hindi maging seryoso. Grabe na yung mga viewers. Oy, magandang gabi po sa ating mga nakatutok ngayon sa Gabi ng Misteryo. Mayroon tuloy sumagot dito. Reptilians ho ba yan? Ayan. Ang bilis ang sagot. Oo daw, sabi ng reptilians, Ray. Umaamin naman sila. Umaamin ba sila? Pero ako I believe na meron na raw nagko-convert into goodness ng mga reptilians. Kasi i-edit natin yung programa din nila. Tinutulungan natin sila na ma-absorb nila po ang divine wisdom. Ayun. Kaya makukonverting po ang kanilang kaingitan. Alright. Salamat. Nakaka-enjoy ating usapan. Brother Deus, ikaw, based sa mga practices mo, na-encounter mo ba yung mga Elohim? Ayan po, Sir Ray. So, sa akin naman po, meron ako mga encounters sa mga ascended masters, sa mga light beings, pero I cannot describe them as Elohim, Kasi kung yung iba kasi ang Elohim di-describe na God, But for me kasi sa Elohim, that is only a title without the name of God. Alright. So, para sa akin, katulad na lang po ng aking name kasi maraming nag-misinterpret na ginagamit ko yung pangalan ng Diyos. Sabi ko sa kanila, Deus is God and Abba is
Father. So God the Father. So hindi po, wala po doon ang pangalan ng Diyos. That is only a title. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, when it comes to Elohim, no, it's a kind of a plural form of ng God, no? Kasi when we say El is God. So yung Elohim, Eloha, so yun yung mga plural form niya po, no? So may female, may male energy, ganon. So sa pagdating sa Elohim kasi, it's kind of a higher being po yun, no? Kung sa ibang aral kasi, yan, pwede nating ma-compare ang gatekeepers ng Akashic as Elohim. So, di ba, the higher beings. Yes. Tama yun. I think si Ma'am Jo, ganun din ang interpretasyon niya. Ako, di ko na maalam. Bigla lang. Pwede bang makapag-connect man lang sa kung sino mga gatekeepers ng Akashic Records? So yun, sabi, mga Elohim daw sila. And I think hindi lang nag-iisa yan. Marami sila, di ba? Yes, marami They are po. group of masters na nakabantay sa Akashic Records. Yes po. Yun. Papalit-palit po yan sila. Talaga. Actually, may mga duty rin ba yung mga yan? meron po mga ganyan. So, bawat minuto or bawat oras, meron po mga papalit-palit po yan. Ayan. Sir David, muli magandang gabi po sa inyo. May time Hello, ba yes. may time ho ba na when you try to access the Akashic Record, may time ba na naisip mo rin na tanungin kung sino sila? Yung mga gatekeeper. No need for that. Well, in the pathway that I follow, in the method that I follow, they are known as masters and teachers and loved ones. Okay. That's their complete In general. address. In general. Yes. Ascended masters, teachers, and loved ones. That's how we address them. Ayun. Yeah. So, That's all we know. mahirap ng They come in many forms, as mentioned earlier. Yeah. Mahirap ng kulitin, no? Yeah. Baka sabihin, kulit-kulit mo. Infinite sila eh. Marami sila eh. So, simplify. So that the rational mind can catch up. Pero may binabanggit si Brother Deus dito na parang nagpapapalit-palit sila, no? Ito ho ba'y depende so ano ang inquiry ng isang tao sa kanilang Akashic Record? At yun ang papasok na master to answer the inquiry? Something like that. As mentioned before, it's a library. And in that library, there is a dossier file with our names on it. Okay? And there is a caretaker or caretakers of that file. Okay? So they're the ones who have a conversation with the client on certain questions. Yun. So that's how it is in the pathway that I follow. Thank you so much, Sir David. Yan po mga kaibigan, ang paliwanag po ni Sir David. Miss Chris, muli po sa inyo pong ginagawa ngayon as also an Akashic reader, may time ba na nahirapan din ho ba kayo to access the Akashic Record? Yes po, nung umpisa. Kasi before I read for other people, I started with my own. I needed to understand what I was going through. So, I had postpartum depression before and I asked the masters to reveal some answers to me at the time. And I was shown some past lives of mine. And minsan, may mga times na napuputol talaga yung access ko. Like, it all turned black. And when I asked, can I see more? Kasi diba that's how I receive, it's through visions. And the answer to me, it's just all black. Meaning, my consciousness at that time, this was in 2016, wasn't yet ready to process what was about to happen in that past life. Kaya hindi siya ni-reveal sa akin noon. And came no 2019 when I was more ready, kasi mas nag-aral pa ako noon, it was revealed to me what happened in that vision. Na doon ko na-realize, that's the reason why I had these certain issues and trauma. It's because of what happened there. And when I saw what happened, naintindihan ko na siya noong 2019 yun. And that is also why sometimes hindi natin makita, even though
siguro no matter how hard you try to meditate. Kasi kapag alam ng mga masters na hindi ka ready to process it, hindi mo siya maiintindihan, hindi nila ipapakita sa'yo. They are very intelligent beings. But when they are aware that you are ready or your clients are ready to receive it, they will show it to you. Yun po yung personal experience ko, Sir Ray. Actually, yung ang binabanggit, no, kung hindi naman lahat ibinibigay sa atin yung mga information, unless na ready tayo to accept yung information na yun and magkaroon ng leksyon sa atin. Pero nagkaroon ba kayo ng pagkakataon, Ma'am Chris, na na-confuse kayo na yung bang information na yun ay past, future, o present? Okay. So, yes, nung una talaga, na nung nag-aaral ako, nung unang nagpa-practice ako, minsan po nalilito ako kasi I was thinking, imagination ko lang ba to? Totoo ba to? Kasi normal yan na you will experience some doubts at first. But when I let go of any expectations and I trusted that God will reveal to me the answers, it felt light. So whatever is true for you will always feel light for you. And whatever is not true, it will always feel heavy. Yun po yung natutunan ko from my mentors in Access Consciousness. And I also apply that whenever I read for a person. Kaya talagang no judgment. And when I let go of the fear and the doubt, mas nagfo-flow yung intuition ko. Mas nagfo-flow yung mga visions ko. Kasi I don't ask anymore na, is this true? They just reveal it to me. And kung titingnan natin, kung nag-iimbento kasi tayo, mahirap eh. Parang, kung nga Sir Ray or Sir David, diba? Pag I ask, sige nga mag-imbento ka ng storya. Parang, ang dami mong iisipin eh, para makabuo ng storya. But when you're accessing the Akashic Records directly with the guidance of our Ascended Masters, pusa lang siyang nagfo-flow, hindi mo kailangang mag-isip. It will just flow to you. Yan po yung aking experience. Thank you so much, Ma'am Chris, for that mga information and experience po ninyo about Akashic Records. Si Brother J, you as a spiritual practitioner, as a shaman, may time ba na na-access mo Akashic Record through astral travel? Actually, na lumabas ka sa physical body mo, yung consciousness na yun, and pumasok ka sa Akashic Record? Yeah, I experienced that. Kaso 45 seconds lang siya. Mabilis? Mabilis. Wow. And then, pero sandali, di ba mas matagal yun sa kabila? Mabilis lang sa time natin. Pero sa atin mas mabilis dito. Kasi walang time dun eh. Walang nag-exist na time dun eh. So, about sa masters, mayroon tayong tinatawag na higher self kung tawagin. At itong higher self na to, yung nagpapadala ng mga messages sa atin. At yung tinatawag natin mga kung ano yung pwede natin baguhin o sundin dito. We are all master of ourselves, no? Kaya meron tayong tinatawag ng mga ascendant masters. Kumbaga, sabay na nangyayari yung past, present, and future. At yung kadululuhan nito is nandun yung tinatawag natin na higher self. At siya yung nagme-meditate na magpadala ng mensahe dito sa atin, sa present natin. Yun. So kumbaga itinatama niya, so yung nagsisend. Hindi ka ba kinabahan? Kinabahan ako nung Sandali, ano bang lugar ito? Paano mo ma-describe nung nag-astral, yung astral experience mo nung papasok ka sa... Actually, bago ako ma-experience yung astral travel is naka-receive ako ng mga sobrang vibration sa katawan and then nagkaroon ako ng konting fear. And then sabi, may voices eh. Sabi niya, don't be scared, don't panic, relax. Kami bahala sa'yo. Yes, parang gano'n. Kami mga padrino mo. Then after nun, siguro umiga ako 5 minutes. Sabi ko, yes, I trust you. And then after nun, yun na, maangat na ako dadan. And then sabi ko, uy, ano ba to? And then sabi niya, relax. Yan. And then sabi niya, open the door. And then pagbukas ko ng pinto, walang oras doon at parang may naririnig akong feminine energy. Hindi ba red door yan? Hindi. May feminine energy doon na parang kumakanta. Walang kulay yung pintuan? Yung anong kulay ng pinto ko, kaso pagbukas ko, iba yung lugar. Okay. Iba yung lugar. Alright. Nako. Ayan baka gusto nyong mag-travel sa kabila para makita nyo yung inyong Akashic Records. Nako, Dr. Joe, ma'am, kayo ho uli. Naku, ang bilis naman ng oras. Bitin na naman tayo nito. Ma'am Jo, mga halaman ba, mga trees, mga hayop, meron naman sariling Akashic Record?
Yes po, at pwede po natin silang tanungin yung pong ating paniwala na mas mabuting kumain ng gulay dahil wala itong emosyon na tulad ng mga hayop, ay matatanong po natin ngayon at nai-record po ngayon ng isang device ang sinasabi ng mga halaman. Kaya ang sagot po ay meron din po silang files. Pero wala silang Kahit anong bagay po. Pero wala silang emotion, yung mga trees, mga plants. Meron po. Meron na po tayo ngayon na device na nirecord. Pag pinutol natin yung mga gulay na walang tamang pag-a-address ng pasalamat o kaya walang bastang hindi maayos yung kalooban ng kumukuha ay mas mataas po yung kanilang takot. Pero pag yung nag-harvest ng mga gulay ay nagpapasalamat at loving, ay kusang binibigay ng halaman yung kanyang sustansya. Wala pong emotion. Kaya hindi na po ngayon pwede natin paniwalaan na walang emotion ang mga puno. Ayun. Meron po ang halaman. Yung vegetative kingdom ay may emotion din po sila. Napag-uusapan pong emotion. Ang tubig ho ba may emotion? Opo. At kailangan natin, ang paborito pong emotion ng tubig ay love and gratitude. Para ang tubig po ay hindi nagagalit, bumabaha, nagtutornado. Kailangan po ang program ng tubig laging love and gratitude. Perfect crystal po yan pag tiningnan sa microscope at tiningnan na po yan ni Dr. Emoto. Yun nga ho eh. Napag-usapan nga po yan, na-prove na nga ho yan ng scientist, ni Japanese scientist yan. Ano po? Ano pangalan ulit yun, ma'am? Yes. Dr. Jo? Dr. Masaru Emoto. Pwede po nating ma-reinvent ang kanyang naimbento, na-discover para tayo maging kaibigan ng tubig at hindi tayo binabaha. At hindi tinotornado o binabagyo. Alright. Mukhang yung mga listeners natin gusto lang talagang makinig at matuto. Ayan. Pero may tanong dito, Ma'am Jo, I don't know kung ma-answer din ng iba natin mga bisita. Maybe I can also ask this question. Ang mga extraterrestrials ba'y mayroon ding sariling Akashic record? Opo. Lahat po ng nilalang sa buong sanglibutan universe. Ito, sa iba pang kung trillions o billions of universes ay lahat po sila may files. Kasi nasa space of information po tayong lahat. Naku, at pwede pong access po ang files. Meron tuloy isa pang tanong ang Panginoong Diyos ba meron sa Akashic record, Ma'am Jo? Ito po ang ating kung saan tayo nakatira, yung center light of God, ito po ang kanyang Akashic record. Dahil sino po ba yung Panginoon? Ito po ang ng liwanag. Wala po siyang form. Energetic form po siya na wisdom and intelligent light. Siya po ang Panginoon natin. Siya po ang ating Akashic record. Yes. Totoo yan. I agree, Brother Jay, Brother Davis. The higher self kung tawagin. Sir David, Ma'am Krish? Yes, sir. Yung supreme being, yung ating kinikilalang we call him God, ay talagang meron siyang perfect na Akashic record. This is in the pathway that I know and what I was taught. The Akashic records is God's file of creation. Yes. Okay. It's God's file of creation. Para sa inyo, USB drive, ito yung Akashic record, USB drive niya. Malaki po yan. Malaki yan. And unlimited yan. Walang limit. Infinite gig. Infinite gig. Naku, wala na tayong wala na tayong oras. I think it's about time na siguro sa ating mga kababayan, maybe you are interested, mga kababayan, to know anong mga Akashic record ninyo. Sandali lang, may nagtatanong dito pero hindi naman tungkol sa I don't know, maybe this is also related sa Akashic records. Si Mundo Mac, paring Ray, ano kaya sekreto ng mga lolo't lola na naka-astral travel, karamihan sa kanila ay halos 3 araw habang nakomatose at nagigising na lang na isa-isa ang kanilang nadatnan? Anybody pwedeng sumagot? Brother Deus. Pag kasi po, Sir Ray, pag sa mga near-death experience, iba po yung iba kasi yon, ibang way yung dadaanan nila. Yes. Yun yung parang isang proseso na kanilang dinadaanan na pagpupunta sa liwanag. And now may pumasok nga na tanong,
Yung mga life review ba, ito ba yung kasama na rin ba to sa nire-review yung Akashic Record? Yes, po, kasama po siya. Isang buong file po kasi yan eh. So magmula sa... Yung sinasabi na kapag kaluluwa ka, nanonood ka lang nung buhay mo. Yes. Parang pelikula na pinapanood sa'yo. Yun. So malawak ang Akashic Records eh. Kumbaga, holiness nga siya eh. Talaga. Abay, libreng sine yun. Ma'am Chris, nako maraming salamat po ma'am sa ibinigay sa amin na oras tonight, and please invite our viewers, mga listeners natin, yung mga tagahanga na tumutok sa inyo. Saan kayo pwedeng mapuntahan and makontak Ma'am Chris? Hello everyone. Nice being here with you all. I'm so honored po, Sir Ray, and everyone else to be here with you. So if you also want to have a session with me to understand your book of life, your soul's journey, your life purpose, you can message me in the Facebook page Astral Crystals or in Instagram at astral.crystals. So my admin will also guide you. You can book a session online. And please be aware of scammers lang po. We will not message you first to read for you. Hindi po yan ginagawa. Kasi Sir Ray, may mga posters din po kasi sa TikTok na gumagaya sa akin. So, ang aking TikTok username is at I am Krishila Rai. Ayun lang po yung ipa-follow niyo. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat po. Sir David, muli magandang gabi sa iyo, and maraming salamat po, sir, sa inyo binigay sa amin ng mga impormasyon, ng inyong wisdom and knowledge. Thank you, sir, so much. And can I share yes, where sir, people please. can contact me, or yes, okay sir. lang? Yes, sir, please. Yeah. Okay, you can get me at Sattva Wellness at Facebook. Sattva Wellness. Okay, for Sattva Wellness for sessions or classes in Akashic reading. Thank you. Ayan. Pakiulit mo nga, ayan. Sattva. From the Akashic Records. Yan. Para mabala, galing sa Akashic Records. Sattva Wellness. Yan ang Facebook page ni Sir David. Yeah. Sir, maraming salamat po. Brother Deus, kumusta ka na? And may bit-bit ka rito. Ark of the Covenant. Yan ba yung nawawalang Ark of the Covenant? Hindi naman po. Replika lang. Pero very interesting yung Ark of the Covenant. Opo. Actually, ito yung isa sa mga aral ko na hindi ko nilalabas kahit kailan. Na iniingatan ko. Na until now, nakatago pa din. Talaga? May laman ba yan? Meron siyang laman, tinanggal ko lang kasi dapat sana dalhin ko. Pero binalaan na ako na wag you have to listen to your guides. Wag tayong pasaway. Na hindi ma-deconsecrate. Di bali ako na lang pasaway. Wag kayo. Uy, saan ka pwede ma-follow, Sir Deus? Ayan, so pwede po nila akong i-add sa Facebook. Ayan, Deus Abbas. And then meron din po akong page sa Facebook, Deus Abbas page. Ayan. Meron din po akong TikTok. Ayan, pwede niyo po akong i-add sa TikTok and sa Instagram din po. Thank you so much, Brother Jay. Kumusta ang spiritual guide Philippines? Dire-diretso pa rin. Nakapag-share pa rin tayo ng wisdom at enlightenment. Yun. So, salamat po sa imbitasyon at salamat sa magandang topic po sa inyo lahat. Sa lahat na nanonood at sa kasama ko po ngayon sa studio at kay Ma'am Jo at sa mga iba pa. Namaste. Thank you so much. Ma'am Jo, anong file ang tatanggalin po natin, ma'am? Yes po. Pasalamat tayo sa lahat ng mga guests na nag-download ng mga gandang aral para sa ating pong listeners ngayong gabi. Ay iniling po natin ngayon ang kapahintulutan ng ating great creator na alisin na po sa file ng Earth, Akashic file. Cosmic, mental, emotional, ethereal, physical, and cellular file. Yung hindi mainam para sa lahat. Ang iwanan lamang ay yung ikakabuti para sa lahat. So be it done. At iniimbita natin, Ray, yung mga gusto na magpatuloy ng kanilang aral sa energy medicine. Bukas ulit, meron tayong enrichment class. Alas 3 po yun. At pagpapatuloy natin ang paggamot ng ating mga elemento, lalo na po ang ating kaibigang tubig. At yung pong dadalo
ay itabi ang kanilang mga posters kasi magbibigay po tayo, Ray, ng promo rate ng plasma therapy. Yung mga nabaha, yung mga nabawasan ng kuryente, dami yung mga napapasma nalamigan. ngayon. Tutulungan po natin sila. Maraming salamat po, Ray. Salamat, Ma'am Jo. Nako. Ako naman, gusto ko lang naman sabihin sa ating lahat na I think we have to do good. Di ba? Gawa na lang tayo ng mabuti, no? Di ba? Huwag na tayo mag-isip ng masama sa kapwa. Isa naman yung kaya nga diba? kailangan natin baguhin yung Kaya Akashic. nagkakaroon ng mga bagyo sa mga landslide, ng earthquake at iba pa. Ano-ano mga iniisip nating masama laban sa kapwa eh. O di ba? Nagke-create yun ng isang collective consciousness na nakaka-apekto rin sa atin. Tayo rin ang kawawa. Ayun. Ay. Salamat po. Hoy, thank you po sa ating mga nakagapay ngayong gabing ito kay Dr. Joe Villasanos, ang ating Reiki Master, si Ma'am Chris, and of course si Sir David, si Brother Deus. Maraming salamat. And Brother Jay. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan.